Ano ngayon ang sinasabi ng jutang gininang bangag na administrasyon? Recently, mga kababayan, I think few days ago, diba? Ano ang sinasabi ni Remulla, yung hinayupak na yan? Evidence, the Philippine government has chosen not to pursue the war on drugs cases and let the International Criminal Court take over. Justice Secretary Remulla said on Thursday. Okay. So sinasabi ng gobyernong bangag na ito na nagpa-kidnap kay Pangulong Duterte na binababoy ng Team Alpotera na sinasabi nilang mahal nila pero binababoy nila ang Pangulong Duterte pati ang pamilya ni Pangulong Duterte, ang anak ni Pangulong Duterte, pare-pareho lang sila ng Team Bangag. Ngayon, sasabihin ng bangag na administrasyon na ito na ang mga biktima ay pumunta na lang daw sa ICC? Eh wala kang napatunayan sa Pilipinas. Remember nung Senate hearing, di ba? Sinabi mismo ni Pangulong Duterte, nakasuhan niyo ako dito sa mga binabato niyo sa akin, war on drugs. Anong sabi ni Dilimang mahilig sa saba? Na lumantak ng sabang dugyot. Wala silang ebidensya. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction Update PH nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon. Dito mga ka-update, ibabulgar na po natin at ni Madam Maharlika ang mga taong sumisira dito sa ating Pangulong Duterte at kay BP Sara. Lalong-lalo na ho sa kanilang pamilya kung saan lagi po silang pinag-aaway-away. Sino po ba ang mga nasa likod ng mga ito? Ito po mga update. Pakikinggan ho natin si Madam Maharlika patungkol dito. Girlfriend. Ngayon mga palangga, hindi ko kukontrahin yung strategy ni Congressman Pulong. O baka hindi niya alam, but I don't know, di ba? Hindi ko alam. I don't know kasi hindi ko napanood kung ano daw. Sabi may nag-comment. Sabi daw ni Sas, jowa daw ni PRD si Alpot. Diba? Which is which? Pero I know the truth. Okay? Maari, alam natin ang katotohanan, maaring, naghubad si Alpot sa harap ng Pangulong Duterte. You'll never know. Hindi natin alam. Kasi once an Alpot is, is always an Alpot. Sa kabila ng mga eksena niya sa buhay na ginagamit niya ang picture ng Pangulong Duterte para pagkakitaan from the bogus foundation kasama ng kanyang grupo na Alpots. Inilabas ko na yon pero hindi ko yon. Magpo-focus tayo sa tunay na laban natin sa mga bangag, Remulla, lahat ng mga hinayupak na yon. Pero magpo-focus din tayo sa another kalaban ng bayan, yung mga Alpot. Kasi sila ang sumisira sa pamilyang Duterte, sila ang gumagamit, sila ang nagkakapera, sila ang nagpapaaway-away sa pamilyang Duterte. Which is, I don't think na mag-away-away yung mga yan. Dahil kung natatandaan ninyo, nasa Hague ako nung sinabi ni VP Inday na kung meron mang naging mabuti na naidulot yung pangidnap ni Bangag at ni Liza Tanas kay Pangulong Duterte, yung nagbuklod-buklod sila. Okay? So, pilit na pinag-aaway ng mga damuho, ng mga nget pa, na hindi naliligo. Excuse me. Diba? Naliligo tayo ng 2 beses sa isang araw, depende kung mainit, okay, or pinapawisan tayo dahil, tayo ay organic. Now what? Sige, magbasa tayo ng comment. What? Gagawin daw nilang ombudsman sa Remulla, kawawa ang Pilipinas, sabi ni Neng. Yan, nabasa ko nga yan. Okay. May bago ko revelation. Okay, napag-alaman ko, okay, ayon sa ating source, okay, ito daw, di umano, okay, hindi tayo sure. Kasi wala naman tayo doon nung naghubad si Alpot. Okay. May pagkakataon daw na si Alpot ay naghubad. Yak. Diba? Naghubad sa isang kwarto. Okay? Baka nagbihis lang para mga akit. Alright? Ngayon, yes, sabi ni Anastel, how are you, darling? Yes, yun na nga. Alam ninyo, kung mahal nyo talaga ang Pangulong Duterte,
dapat kayo ay maging mapagmatsyag. Hindi po natin pwedeng pag-away-awayin ang pamilya. Natuwa nga ako nung sila ay nagbuklod. Kumbaga kung meron nga maganda nangyari, which is sinabi nga ni Inday Sara na nagbuklod-buklod sila o nagkaisa sila, naging closer sila together, yung yung pangyayari kay Pangulong Duterte at kailangan talaga nilang mag-take turns sa pag-visit kay Pangulong Duterte. Pero itong mga alpoterang ito, pilit na sinisira ang isa, dalawa, tatlong miyembro ng pamilya. At pilit binibigyan ng maling interpretasyon ang mga sinasabi o ang mga statement ni Inday Sara. Lalo na ngayon. Diba, recently, a few hours ago, nag-release ng statement ang Office of the Vice President. Statement on the fabricated story by the Manila Standard. Dahil itong kwento na ito ng Manila Standard, galing ito sa Team Alpoteras. Ang sabi ni Inday Sara, ng Vice President, the Office of the Vice President strongly refutes the Manila Standard's front page story published on July 1st, 2025, titled VP Sara Opposes Sale, Wants Rodi's House to be a Museum. The article falsely claims that Vice President Sara Z. Duterte is opposed to the sale of the former President Rodrigo Duterte's home in Davao City, allegedly saying she wants to preserve the house and convert it into a museum for fans and supporters to visit and see, where her father used to eat, sleep, and spend most of his free time. It further fabricates a quote, supposedly from the Vice President, stating the house will serve as the fans reminders or souvenirs of my father's favorite areas at home. Both the headline and the lead paragraph of the article are completely false and fabricated. These claims have no factual basis. While it is true that during an interview on May 12, 2025, Vice President Duterte mentioned the possibility of opening her father's house to the public, she has issued no statement concerning the reported sale of the property since related news began circulating over the weekend. So ngayon, mga palangga, sabi ni VP, the OVP calls on the Manila Standard to immediately issue a correction and publish an erratum. We continue to urge our colleagues in the media to uphold the core principles of journalism, accuracy, fairness, and integrity. Yan, tingnan mo, fake news talaga itong Manila Bulletin. Baka kasi ang Manila Bulletin ay nakikinig dito sa mga alpoteras. Diba? Dahil yan ang mismong ganyan ang nagpalabas niyan, mga grupo ng mga alpots. Ako, okay, nag-comment ako. Nag-agree ako na kung gagawing museum, yes, nag-agree ako. And that's also my opinion kasi nga I travel the world, so nakakita ako ng mga like museum. Kahit naman sa Pilipinas may mga ganyan, di ba? Yung ating mga dating mga bayani, di ba, pinapreserve yung kanilang mga kagamitan and everything. Then yung sinasabi ko nga, yung Dallas House in Alaska. Pero kasi kung binabalikan ko yung sinabi ni Ma'am Hanelet na ayon kay Pangulong Duterte, ayaw niyang gawing libro ang kanyang buhay, ayaw niyang isa libro ang buhay niya, ayaw niya isa pelikula. At ang kanyang buhay ay para lamang sa kanyang mahal sa buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. So, by reading this, naisip ko, okay, so kung hindi gagawing museum, which is yun ang initial, di ba, na sinabi ni Ma'am Hanelet, na, ibibenta yung bahay kasi, di ba, nakita niya for sale. So, maari, di ba, na ang Pangulong Duterte ay ayaw niyang ipakita kung ano man yung mga kagamitan niya, ano man yung like toothbrush, kulambo, mga ganyan. Yun nga, as museum, kasi nga ayaw niyang i-share
sa buong mundo yung kanyang talambuhay at ayaw niyang pagkakakitaan. Pwedeng ganon, right? Vega Warp? So, pwedeng ganon. So, ngayon, syempre tayo, dahil nakikita natin yung mga museum na yan, yung mga kwento ng mga nakaraang mga bayani and everything, pero choice pa rin kasi yun. Okay? Sino yung binlock? Misaki Okamoto. May gugurgurin ba tayo ngayon? Okay? Ay, meron tayong gugurgurin si Mark Pogi. Okay? Hindi ka na Pogi, isa kang, ayan. Now, I gurgur you and I'm very happy. Alright? Now, ngayon, mga kababayan, ano ba ang opinion ninyo? Bahala ang pamilya nila dyan? Okay? Bahala ang pamilya nila dyan. Choice nila yan eh. 'Di ba? Kung tayo lang ang masusunod, hindi naman tayo pwedeng masunod. 'Di ba? So ako naman, alam ko, ang pagkakaalam ko, may mga puting ahas tayo na talagang highest bidder to the highest bidder ang presyo na ngayon ng bahay ni Pangulong Duterte. Malulula kayo. It's not millions. Malulula kayo. So, kung ano man yung maging desisyon nila, it's not our decision. It's family's decision. Sabi nga ni Anna C.H. Okay? Ano, bibigay sa cancer patient? Eh, di ba mayroon ng mga, may mga foundation na yung mga Alpotera? Million-million yan eh. Iligay dun sa foundation ni PRRD. Kasi nasuportahan niya. Yung foundation nila na hindi registered. Yung foundation nilang bogus. Yung foundation nila na walang SEC certification. Walang anong certification yung sinabi natin kahapon? Okay? Walang PCNC certification at walang BIR. Diba? So, hindi sila nag-issue ng resibo kasi pag nag-donate ka kasi mga palangga, pareho lang yan, Pilipinas, Amerika, ibang bansa. Once na mag-donate ka, di ba, meron kang, bibigyan ka ng resibo para maklaim mo sa tax mo at the end of the year. Like ako, pag nag-donate ako ng mga old clothes sa Goodwill, di ba, binibigyan ako ng receipt. So, inaano ko yan, na-attach ko yan sa taxes ko at the end of the year, ganyan-ganyan. So, anyway, ngayon, kung gusto nila na mag-donate dahil may nag-comment doon, di mag-donate sila doon. Foundation na hindi nagbabayad ng tax, sabi ni Sunny West. Okay, yan na nga, mga palangga. Ngayon, mga kababayan, so yung patungkol dito sa bahay na for sale, no, hindi ako nagpapatol sa mga Jugaw. My God, the Bugaw is already dead many years ago. Diba? Huwag nyo na yang ipilit. Hindi ako nagpapapatol sa Bugaw na matagal ko nang ginurgur. Dahil alam ng buong industriya na nambubugaw yan. Nagbibenta ng laman. Diba? Kung sino man yung binibenta ng mga bugaw na yan dyan, okay, hindi nila deserve na bigyan ko sila ng limelight sa aking vlog. Wala kayang binenta niyan doon sa Malacanang nung nakaraang administrasyon. Cheers! Mga bugaw. Marami pa tayo na bugaw today? Ignore the Jugaw. Okay? Ang si Jugaw, walang kredibilidad yan. Sino ba yan? Okay? Walang kredibilidad ang isang bugaw na nagdadasal-dasal at nagbebenta ng mga kipay labum. Period. Alam yan ng mga industriya. Alam din ng mga bangag yan. Diba? Baka nga si bangag nabigyan ng gerlalo eh. Diba? Walang kredibilidad yung mga bugaw. Wala silang karapatan. Diba? Napatahimiki ng alindog ko. Dahil sila ay nagdadasal, nag-ano ng mga versikulo 4488 o versikulo 6969, tapos magbebenta ng laman. Diba? Yan ang negosyo nila. Negosyo nila yan Magbenta ng laman. Anyway, all right. Jugaw is the word for today. Now, mga kababayan,
Mahal niyo ang Pangulong Duterte, di ba? Kailangan ninyo, di ba? Kayo, yung iba, yung mga ilan-ilan lang naman ng mga trolls, okay? Nagagalit. Dahil daw, Maharlika, mag-focus ka na lang, ganyan-ganyan. Ina-out mo yung mga private moments ng Pangulong Duterte. Wala po akong ina-out. Ang nag-out ng mga kalaswaan ay ang Team Alpotera at Team Jugao. Ako, in-expose ko lang lahat. Kailangan natin gurgurin ang lahat ng mga kumikita kay Pangulong Duterte gamit ang kanyang pangalan. Pwede kang kumita, wag mo lang gagamitin sa mga merch, sa mga libro, sa mga foundation na mga bogus o wala namang license na foundation ang pangalan ng presidente para pagkakitaan mo. No wonder natutorete na sila ngayon, sinisira nila si Hanelet kasi the moment, eto'y napag-alaman ko. Yeah. Kung nga mo ha, masyado kang, huwag mo ilabas lahat. Kinausap yung sarili. Huwag mo ilabas lahat, Claire. Okay? Tapos na po ang pag-epal-epal ng mga bugaw at ng Team Alpotera. Alam ko yan. Sa Hague pa lang. Pinauuwi na ang mga alpots dahil nanggugulo lang sila sa buhay ng mga Duterte. Kung may mga na-pronouncement pala, okay? Kasi hindi ko naman napanood yung video, nabasa ko lang kay Maui. Ewan ko kung sinong sinasabi ni Maui. 'Di ba? Kung meron palang mga pronouncement, okay, na sinasabi ng ng anak ni Pangulong Duterte na walang relasyon sa isang alpot, ang Pangulong Duterte, bakit niya ipinagkakalat sa buong Hague na siya ay bukod tanging mahal ng Pangulong Duterte? Bakit niya pinagkakalat ang private parts, ang hubad na katawan ng ating Pangulong Duterte? Actually, yung picture na nakita ko, I don't think na ang Pangulong Duterte ay aware. We all know, wobbly na si Pangulong Duterte, frail, 80 years old, nakabaston, at meron siyang yaya. Sa nakikita ko doon sa picture na yon, snapshot, at intentionally nilabag ang privacy ng ating Pangulo, kaya dapat managot ang lahat ng alpot sa ginawa niya. Huwag kang magsinungaling, bruha. Mayroong pwedeng magtestigo. Ayan, si Grace. Grace. Sorry, na name drop ka. Totoo lang tayo. I can tell what happened in Netherlands. What happened in Netherlands won't stay in the Netherlands. Pwede mag-boom, boom, boom yun. If you love PRRD, you speak up, darling. Kung pareho nating mahal, dapat yung ginawa ng alpot ay dun pa lang, nung gabing yun, kinall out mo. Ako, pinag-aaway-away ko ang mga pamilya. Never, darling. Kahit saan tayo makarating, I can tell the whole thing. Ang dami nangyari sa Netherlands. Okay? Documented yan. Pag kailangan, kung kailangan ilabas ang mga documentation, cheers. Kapito Now, ano ngayon ang sinasabi ng jutang jininang bangag na administrasyon? Recently, mga kababayan, I think few days ago, diba? Ano ang sinasabi ni Remulla? Yang hinayupak na yan. Okay? Na ang, ano sabi niya? Dali lang Ang sinasabi ng gobyerno ni Bangag na mga adictos benedictos. Sarap ng kape Okay? Anong sinasabi niya? Teka lang. Okay? Mamaya kay virus tayo. Okay? Where is that? Ano yung sinasabi niya?
Alright. Sabi Remulla. Okay. Manila, ano to? Anong balita to? Manila, Philippines. Driven by the significant challenge of destroyed or absent evidence, the Philippine government has chosen not to pursue the war on drugs cases and let the International Criminal Court take over, Justice Secretary Remulla said on Thursday. Okay. So sinasabi ng gobyernong bangag na ito na nagpa-kidnap kay Pangulong Duterte na binababoy ng Team Alpotera na sinasabi nilang mahal nila pero binababoy nila ang Pangulong Duterte pati ang pamilya ni Pangulong Duterte, ang anak ni Pangulong Duterte, pare-pareho lang sila ng Team Bangag. So kung na-destroy na, okay, ang evidence na sinasabi ni Remulla, meaning mga kababayan, di ba? Ang dating, di ba, umaatras na ang gobyernong Bangag para makipag-cooperate dito sa ICC sa paglitis o pag-usig dito kay Pangulong Duterte. Wala nang ebidensya dahil nasira na daw. Sinabi ni Remulla, hindi na daw itutuloy ng Pilipinas yung kaso laban dito sa mga issue ng war on drugs kasama na si Pangulong Duterte. Imagine nyo yung mga kajutang ginina nila. Matapos nilang kidnapin ang Pangulong Duterte, tapos balahurain ng alpoterang alpot ang private moments ng Pangulong Duterte. Now, ano ang sabi ni Remulla? Ni walang isang police report. Nakita nyo? Okay? Walang isang police report. Walang SOCO. Walang, ano ba ibig sabihin ng SOCO? Crime? No. Scene of the crime. SOCO. Scene of the crime. What is O? I forgot. Anyway, 'di ba? Walang crime investigation. Ngayon, mga kababayan, umiyak na ba ang bugaw? Umiyak na ba ang mga bugaw na nagbebenta ng laman tapos nagdadasal? Ngayon, babalikan natin. So ngayon, ano nangyayari? Ang sabi ng gobyernong Bangag, ni isang what do you call that? DNA evidence or ballistics, yung pulbura ng baril, di ba? Ballistics, tama ba? Yung pulbura ng baril o whatever na mayroong ginurgor na mga tao, which is operatives, right? Yeah, scene of the crime operatives. Thank you, mga darling. Di ba? 5 heads are better than 1. Okay? Now, what? Ano ang sinasabi natin dito, mga palangga? Ngayon, ano ang sinasabi ng bangag na administrasyon na ito? Kailangan daw, magsisimula na naman ulit sila sa pagbibuild ng kaso. Wala naman talagang ebidensya laban dito kay Pangulong Duterte. Sino ang sinasabi nila na maari daw na binura yung ebidensya? Wala nga ebidensya, mga fabricated witnesses nga yung mga pinresent nila, 'di ba? Yung mga patay na namatay sa hindi naman sa war on drugs, 'di ba? Pinresent nila in the past. Ngayon, sasabihin ng bangag na administrasyon na ito na ang mga biktima ay pumunta na lang daw sa ICC. Wala kang napatunayan sa Pilipinas. Remember nung Senate hearing, 'di ba? Sinabi mismo ni Pangulong Duterte, nakasuhan niyo ako dito sa mga binabato niyo sa akin war on drugs. Anong sabi ni Dilimang mahilig sa saba? Na lumantak ng sabang dugyot. Wala silang ebidensya. Wala silang makuhang testigo. Pero bakit waka ng ina? Yung mga Team Alpotera, hindi kayang murahin si Lisa Tanas, hindi kayang murahin si Bangag na nagpa-kidnap sa kanilang pinakamamahal na Pangulong Duterte. Now, walang ebidensya. Anong ibig sabihin yan, mga palangga? So sasabihin ng jutang ng Remulla na ito, ng DOJ na yan, lahat sila nila Lisa Tanas. Nasa jurisdiction na yan ng ICC, bahala na sila. Mga kababayan, in-expose ko yan na nakipagsabwatan
si Tambaloslos, si Remulla, si Bangag sa ICC. Labas-pasok 2023, in-expose ko na ipababag sa kanila si Pastor Quiboloy, si Inday Sara, ang Pangulo Duterte, ang pamilyang Duterte, through that panggigipit. Kasama na yung pagtanggal ng prangkisa ng SMNI. Hindi ko hinulaan yun. Galing yun sa puting ahas. And now, yung mga pumasok, yung mga passport na pinakita, well, hindi ko pinakita pala yung passport kasi i-report nila yon. Passport ng 2 taga-ICC, ng isang Amerikanang kababayan ko na nag-act as translator. Yung mga ICC representatives na in-entertain o pinapasok ng DOJ. Kaya demonyo talaga ang bangag na administrasyon na ito na sinasabi nila ngayon na wala pala silang maipakita o hindi sila makipag-coordinate o hindi sila, wala silang makita. Yun na nga, na any evidence kasi according to them, na-destroy na daw. Kasi sinungalingan yan. Ang totoo, wala naman talaga silang ebidensya sa binabato nila sa Pangulong Duterte. Pero, ang mga alpotera, kailangan ko to isingit, ay okay lang. Mahal pa rin nila si BBM, si Bangag, at si Lisa Tanas. Kasi ang way of vlogging nila is not like Maharlika eh. Hindi naman kami katulad ni Maharlika na kailangan murahin namin. Kailangan cool lang kami. Why? Kasi some of them nasa payroll ng Bangag. Kaya huwag niyo akong patitigilin, mga buwaka ng ina nyo. Okay? Kapag minumura ko, kayong lahat